Isang mapagpalang araw po sa aming lahat. Ako nga po pala muli si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about God gives the ability to produce wealth. And our scripture is all about Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18. NIV version. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. ASND version. Baka sabihin ninyo sa inyong sarili, ang lakas at kayamanan ko ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Alalahanin ninyo ang Panginoon niyong Diyos dahil siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magtagumpay bilang pagtupad sa kanyang tipan na kanyang isinumpa sa inyong mga ninuno, gaya ng ginawa niya ngayon. So, yung video po ni Pastor Russell Ocampo is nagtuturo or nagtatakal po tungkol sa kung paano nagbibigay ang Diyos ng kakayahang lumikha ng kayamanan. Ipinapaliwanag din po niya dito lahat ng ating tagumpay at yaman ay nagmumula po sa ating mahal na Diyos. At kailangan nating kilalanin ito ng may pagpapakumbaba. So, yung video din po ni Pastor Russell is nagbibigay diin sa kahalagaan ng pagpapaala at pagkakilala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng mabubuting bagay, lalo na sa aspeto ng ating kakayahang lumikha ng kayamanan. Hinihingkayat din po tayo ni Pastor Russell na laging magpakumbaba at kilalanin ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay, lalo na sa ating pag-unlad sa material na aspeto. So, dadako na po tayo sa teaching. So, yung first teaching po natin is our pride comes before our downfall. So, yung pagmamataas is nagiging dahilan ng ating pagbaksak. Kapag inaangkin natin yung kredito or credit sa mga bagay na nakamit natin sa pamamagitan ng ating lakas at kakayahan, nalilimutan natin ang Diyos na siya ang tunay na pinagmulan ng lahat ng ito. So, ang pagmamalaki ay humahantong sa pagkabulag at pagkahulog. So, second po is, our talents and skill are gifts from the Lord. So, yung ating mga talento at kasanayan or skills ay mga kaloob mula sa Panginoon or sa ating mahal na Panginoon. So, yung bawat kakayahan po natin is meron tayo ay mula sa Kanya at dapat natin itong gamitin ayon sa Kanyang layunin at kalooban. So, last teaching po natin is our power to create wealth comes from the Lord. So, yung kakayahan natin lumikha ng kayamanan or wealth ay mula sa Diyos. Siya ang nagbibigay po sa atin ng lakas, talino at pagkakataon upang matagumpayan at magtaguyod ng kabuhayan. So, kailangan nating kilalanin ito upang manatiling mapagpakumbaba at mapagpasalamat. So, next naman po is dadako po tayo sa application. So, yung application po natin, first is remember not take the glory that belongs to God. So, alalahanin natin, wag natin kunin yung kawalhatian ng ating Diyos na para sa Diyos natin. Lahat ng ating tagumpay ay dapat ibalik sa Kanya bilang papuri at pasasalamat. So, yung second naman po is recognize that all good things comes the Lord. So, kilalanin na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa ating mahal na Panginoon. So, sa ganitong pagkilala, magiging mapagpakumbaba tayo at mas magiging mapagpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. So, last application is rely on God for the capacity to create wealth. So, magtiwala sa Diyos para sa kakayahang lumikha ng kayamanan. Kasi siya yung nagbibigay ng lakas at talino na kailangan natin upang magtagumpay sa lahat ng ating mga gagawin. Pagsubok man, success man, or downfall man, siya ang kailangan natin. So, dadako na po tayo sa discussion. Ako
na po tayo sa ating discussion. So, yung discussion po natin is nagtatakal. So, how we practically use our wealth for the glory of God. So, ayon sa video ni Pastor Russell, maaari natin gamitin ang ating kayamanan para sa kawalhatian ng ating mahal na Diyos sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay at mapagkawang gawa. So, ang pagtulong po kasi sa mga nangangailangan, pagsuporta sa mga gawain ng simbahan at paggamit ng ating yaman upang palaganapin ang salita ng Diyos ay ilan sa mga paraan upang maipakita natin ang pasasalamat sa Kanya. So, ang pagiging tapat na katiwala ng mga biyayang natanggap natin mula sa Diyos ay isang praktikal na hakbang upang ang ating kayamanan ay magdudulot ng kawalhatian sa Kanya at maging pagpapala sa iba.